morning sa ating lahat. Mayroon naman kaming panibagong alaga't naghahabol. Okay? At masarap ba po ba magpuri sa ating Panginoon? Amen. So, sabi noon, basta't kasama natin ang Panginoon, kahit maraming nakapaligid sa ating problema, kailangan pa rin natin ang ating Panginoon. Amen? So, good morning sa ating lahat na naririto ngayon. Maging sa mga sumusubaybay, ay kami po ay nagpapasalamat parati sa inyo na kayo ay palaging sumusubaybay sa gawain at patuloy po namin na pinapaalala na naintindihan namin yung kalagayan ninyong lahat. Subalit na kung kayo man ngayon ay nanunood at nananambahan, nais po namin na kung paano po yung ugali ninyo at gawi kung kayo ay pumupunta sa simbahan, ganoon din sana yung gawin ninyo sa inyong tahanan. Total, yung pagpupunta natin ng simbahan ay pagbibigay natin ng oras para sa Diyos. At yung ginagawa ninyo dyan ay oras din yan para sa Panginoon. Kaya kung maaari ay lagi po namin iniulit na huwag kayong magpapaabala kanino paman sa gawain ninyo sa bahay. Hayaan nyo po sila habang kayo ay nanunood o kayo'y sumusubaybay para hindi po ninyo makaligtaan yung bawat mga pinag-aaralan. Salamat po sa inyo at maging kayong lahat na naririto, sikapin po natin na tayong lahat ay makapakinig ng maayos upang maintindihan at paunawaan po natin yung salita ng Diyos. Amen? So ang sarap ng awitin natin, magandang ba laging kasama yung Panginoon? Dahil sabi sa atin, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Tama? So wala tayong poproblemahin kung ang Diyos ay laging kasama natin. So yung ating pinag-uaralan ngayon is about doon sa God is the real answer. So ang Panginoon ang totoong kasagutan o sagot ng ating mga problema. Tulad ng ating inawit. And then trusting God is the best way when we are incompetent and hopeless. Our despair. So, ibig sabihin, ang Diyos, sa yung kailangan natin, yung wala tayong kaya, na ang Panginoon ay siya po ay mayroong magagawa sa atin. Di ba? Yung wala ka ng kaya, wala ka ng pag-asa, your despair in your life, hopeless. Hopeless. Di ba? So, sa buhay natin, sabi dito, trusting God is the best way. So, yung pagtitiwala, yung pananampalataya sa Panginoon, ang pinakamahusay. Okay? Ang pinakamahusay na paraan kung paano ka muli bibigyan ng Panginoon ng lakas at kung paano ka muli magkaroon ng pag-asa sa ating. Okay? Then, sabi dito, trust His word because God will guide you. Okay? Tandaan natin kung tayo ay magtitiwala at mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag kayong matatakot dahil sabi natin kanina, basta't kasama natin ang Panginoon, siya yung magpapatnubay. Siya yung magagabay sa bawat lakad natin. Kung tama o hindi yung ating lakad. Okay? Kaya isang napakahalagang bagay na dapat tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil sabi diyan, ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pinakamahusay na paraan kapag tayo ay walang kakayahan at kawalan ng pag-asa. Di ba? Lagi niyong isipin, ang ating lakas ay mayroon lamang limitasyon. Ang totoo niyan, kung bakit ka napapagod. Ibig sabihin, wala ka talagang, yung 24 oras niyan, hindi kakayanin ng lakas mo. Kaya nga, naglagay ang Panginoon ng gabi upang ikaw ay magpahinga. Sapagkat limitado lamang yung kakayanan natin. Okay? Ang masaklap, limitado na wala ka pang pag-asa. Di ba? So, ngayon ba, habang tumatakbo yung buhay natin, may kakayanan ka pa ba na buksan muli yung pag-asa mo? Marahil ngayon ay nagiging negatibo tayong lahat. Pero ganun pa man, basta't kasama mo ang Panginoon, siya yung magiging patnubay mo lang. Amen? Dahil sabi niya sa atin, trust His word because God will guide you. Pagtiwala sa Kanyang salita dahil gagabayan ka ng Diyos. Paniwalaan po natin yun. Okay? So tayong lahat ay tumayo at tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Sa aklat ng unang Samuel chapter 1, 9 to 18.
Pero yung maganda dito, buo, yung chapter 1, basahin nyo na lang po yan. Pero ito lang yung kinuha ko, yung gitna. Pero ikikwento ko naman po sa inyo mamaya yung una and then yung huling chapter niya. But ito muna yung pagtuunan natin ng pansin sa chapter 1, 9 to 18. Sabay-sabay ulit tayong magbabasa. Then after po dito sa Tagalog po, ay basahin ko po sa English version po. Ha? So sabi ho riyan sa Samuel. Unang Samuel sa mga sumusubaybay, doon po sa unang Samuel chapter 1, 9 to 18. Okay, nakuha nyo na po? Okay, kung nakuha na po, sabay-sabay ho tayo. 9, minsan matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nakaupo sa mga pintuan ng templo si Sacerdote Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung dirigin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos ay pagkakaluban ng isang anak na lalaki, ihandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ay pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya ay nananalangin sa kanyang sarili. Dahil dito inaakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, tama na iyan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng iyong alipin. Inihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang inyong hinihingi. Sumagot si Ana, magpakatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Abang banal, nasa langit, na kami ay pinagmamasdan ninyo sa panahon sa kasalukuyang ito, Panginoon. Ang iyong tungtungan ay itong lupa, Panginoon. Ang iyong trono ay nasa langit. Sinasamba namin, kinikilala ka namin na Diyos na makapangyarihan. Panginoon, hinahayaan po namin, Panginoon, na kayo, O Diyos, ay kumilos sa aming lugar, kumilos sa aming buhay, kumilos sa aming puso, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo, O Diyos, kami sa bigat ng aming mga damdamin, sa aming mga nararamdaman. Tulad ng aming nabasa ngayon kay Ana. Salamat na very specific, Panginoon, na in-address niya kung ano yung problema niya, O Diyos. Naway kami rin sa bawat paglakad, pagdulog, paglapit namin sa inyo, alam din namin kung ano yung dapat namin banggit at sasabihin sa inyo, Panginoon. Diyos ko, narito kami na walang kakayanan, na kawalan ng pag-asa, but yung pagtitiwala sa inyo ang pinakamahusay na paraan, Panginoon. Kaya naririto kami na humaharap sa inyo sa Espiritu at katotohanan, na kami naniniwala na kayo ay mayroong magagawa sa amin. Kung mayroong kaming magagawa, higit kayong mayroong magagawa sa amin. So Lord, ni aming ipinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay. Purihin kayo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Hayaan po ninyo at pahintulutan po ako ninyo dito na basahin ko po ito dito sapagkat yung iba ay mayroong mga salin iba rin po. 9. Once after they had eaten their meal in Shiloh, Hannah get up, and now Eli the priest was sitting on a chair near the entrance to the Lord's house. Hannah was so sad that she cried and prayed to the Lord. She made a promise saying, Lord all-powerful. Ganon niya
ganun niya ang kanyang panalangin. Sabi niya, Lord all-powerful. So, kinilala niya dito, nirecognize niya ang Diyos talaga ay makapangyarihan. All-powerful. And then sabi ho rito ni Ana, see how sad I am. Remember me and don't forget me if you will. Di ba? Kung mangyari sa iyong kalooban, if you will. Sabi dito, if you will, give me a son, I will give him back to you all his life, and no one will ever cut his hair with a razor. Then 12, while Hannah kept praying, Eli watched her mouth. She was praying in her heart, so her lips moved, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, stop getting drunk, throw away your wine. Nung nasa templo na si Ana, nung nanalangin nakita ni Eli, ang pagkaakala ay 9 o'clock pa lang, maaga pa. So, ang tingin niya, yung babae na si Ana ay nakainom. Okay? Di sabi dito, Hannah answered, no sir, I have not drunk any wine or beer. I am deeply troubled woman. Okay? Mayroon siyang hinaing sa Diyos. Then I was telling the Lord about all my problems. Ibinibigay ko lang yung bigat ng problema ko. Yung bigat ng damdamin ko, mataimting kung kinakausap yung Diyos. Di ba? Ito yung mga paano mo i-address yung buhay mo, di ba? Ano yung kalagayan mo. Then, sabi niyan, don't think I am evil woman. I have been praying because I have many troubles and very sad. Eli answered, go, I wish you will wish you will. May the God of Israel give you what you asked of him. Hannah said, may I always praise you. When she lived and ate something, she was not sad anymore. Hanggang 18 po ano? Then sabi dyan, okay na po, 18 na po. Okay. So dito, sa nabasa natin, ito ay istorya po ito ni Ana. Okay? Si Ana ay makita natin na siya ay walang anak. Siya ay barren woman. So, wala siyang kakayanan para siya ay magkaanak. Okay? Asawa po siya ni Elkanah. Si Elkanah, dalawa ang kanyang asawa. So, si Ana at saka si Penina. Okay? So, si Penina ay mayroon naman siyang dalawang anak. Okay? Mayroon siyang anak. Pero gusto ko po muna sa inyo na ipakita dito ang bago pa man po ito dito, bakit pumunta si Ana doon at nanalangin. Mapapansin po natin na makita natin dito na nakita natin kung paano na i-deal, paano na i-address ni Ana yung kanyang hinanakit. Okay? So, sabi dito, sa unang talata, puntahan po yung chapter 1 verse 1, kung saan po sila nakatira. Sa Ramataim, Supim, isang maburol na lugar sa Ephraim ay may nakatirang lalaki na Elkanah ang pangalan. So, tingnan niyo po yon, yung lugar ay maburol. Maburol po siya. Dito nakatira si Elkanah. Okay? So, gusto ko lang po ito sa inyo ipakita para makita natin yung buod ng kwento ni Ana. So, maburol po siya. So, mayroon siyang asawa, si Penina at saka si Ana. Okay? So, every year or yearly, sila ay pumupunta ng, saan sila pumupunta? Pumupunta sila sa Silo. Okay? Sila ay pumupunta doon. But, inyong titingnan, yung lugar ni Elkanah ay maburol. Di ba? So, bulubundukin po yung lugar ni Elkanah, then yearly, pumupunta sila ng Silo. How difficult, di ba? Makikita po ninyo kung gaano kahirap yung kanilang lalakbayin. Yung transportasyon, wala po nun. Walang cable car.
Walang bus na maghahatid sa kanila noon. Walang eroplano na magdala sa kanila doon. Kung inyong titingnan yung bulubundukin, bundok yung lugar. Pero makikita po ninyo kung gaano po gumagawa ng paraan si Elkana upang taon-taon makarating sila doon sa silo, sa templo ng Diyos. Kung ikukumpara natin sa ngayon, sa buhay natin, yung simbahan halos ilapit na sa bahay natin. Pero makikita nyo naman po, yung tao, kahit malapit na yung simbahan, hindi pa rin makarating. Di ba? Mayroon ngayon tricycle. Mayroong iba yung mayroong sariling sasakyan. Yung transportasyon, napakarami sa atin ngayon, transportasyon. Yung bulubundukin at maburol, pinatag para magkaroon ng kalsada. Para mapadali yung lahat, yung access ng lahat ay makarating sa dapat nilang paruroonan. How difficult yung kalagayan ni Elkana, ni Hana, at Nina sa kanilang kalagayan sa panahon. Pero alam niyo po ba kung ano yung mayroon sila? Na kahit napakalayo yun, wala pong excuses. Sa panahon nila walang excuses. Basta't yearly pupunta kami doon, sa tinakda naming araw pupunta kami doon. Maging ngayon sa panahon natin. Di ba? Minsan may mga rason tayo na kahit maiksi lang kasi yung lalakarin ng simbahan, dahil wala kang pera at walang pang tricycle, ayaw mong pumunta. In 1 kilometer, 2 kilometers, ayaw mong maglakad. Pero tandaan natin sa probensya, yung nilalakad 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers, nakakarating ng simbahan. Diba? Binigyan ko po lang ito ng diin kaya dahil po nating basahin siya. Sapagkat kung yung titingnan yung istorya, akala natin napakadali lamang yung pumunta ng silo. Ng silo. Di ba? Akala natin napakadali. Napakahirap po yan. Sapagkat pumupunta sila, maburol yung kanilang lugar, paano kung umuulan? Ano po, sino po yung sa probinsya? Alam nyo pa ba kung maulan? Lalo na pagbababa yung bundo, patapos clay, yung dinadaanan mo hindi talaga yung natural na lupa, madulas yun. So darating sila doon sa silo, may posibilidad, may dala-dala silang gamit o maaraw man dahil pawis o di kaya sila'y nadulas. At sila'y po, maraming paraan. So no excuses. Wala kang dapat maging excuse sa pagsamba mo sa Panginoon. Amen po ba? Kahit anong layo, hindi yun usapin eh. Dahil ang Diyos ay malapit lamang sa puso natin. Makakagawa ka ng paraan para sumamba. Hindi nila yung pinuputol. Ang sinabi po dyan, yearly. Taon-taon pumupunta sila doon sa silo. At alam niyo po ba yung maganda pa doon? Hindi lang yung katawan yung dala nila doon. May dala-dala po silang mga handog. O kung titingnan natin yung bigat, sabihin natin walang sasakyan, naglalakad sila. Anong napakabigat? Ano yung mga dala nila? O mayroon silang anak. Si Penina may anak dalawa yung kanyang asawa. May dala silang handog, dadalhin doon. Napakahirap ko yung iisipin. Samantala ngayon, kung ikaw ay may mga dalang hayop, may mga truck na pwedeng paglagyan para idala agad doon sa slaughterhouse. Di ba? Kung i-compare mo po siya ngayon sa panahon natin, naway walang maging excuse sa atin. Hindi excuse yung ulan. Hindi excuse kung ano pa man. If you want to serve the Lord, hindi mo kailanman i-stop ang pagsiserve mo sa Kanya. Amen ho? Binibigay ko lang po ito kung mayroon lang tayo sanang na ipakita natin kung gaano kahirap. Tandaan niyo po yung maburol, may bato yan. At ang kanilang daanan dyan, marahil ay hindi ganito kalaki yung daan. Ang daanan ng mga tao, pag ikaw ay nasa lupa't naglalakad, ganito lang yung mga kadalasan, ganito lang kaliit. At expect na marahil doon sa paglalakad mo, mayroong mga bangin na dinadaanan dahil maburol. Amen po ba? Maburol po yung lugar. Pagkatapos mo sa mga sunod na talata, sila po ay naghahandog. Dito na yung nagkaroon ng problema si Hana. Nung paghandog po nila doon, nung sila po, i-shortcut na natin. Kasi baka hindi tayo matapos na. So, i-shortcut na natin. Nung makarating na po sila doon ng silo, sa templo,
Mayroon po si Elkana, binibigyan niya ng parte o bahagi sina Ana, sina Penina, yung anak ni Penina, na dalawa binibigyan ng bahagi para maghandog sa templo sa ating Panginoon. So ang nangyayari po, ang bahagi ni Penina ay ilan? Ilang bahagi, kung bahagi yung pag-usapan, ilang bahagi mayroon si Penina at yung kanyang anak, bali ilan sa kanila yung binibigay ni Elkana? Ilan po? Ilan yung binibigay? 3 bahagi. Di ba? Bibigyan niya ng bahagi si Penina kasi asawa niya yon. Bibigyan yung kanyang 2 anak dahil anak na yun. So 3 bahagi. Ngayon, si Ana, dahil walang anak, ilang bahagi lang kay Ana? 1 bahagi lang kay Ana. So, nung mapansin po yon, kaya nung mapansin ni Ana, kung inyong titingnan yung talata na yan, dito nag-umpisa yung kanyang kalungkutan. Ang masaklap dito, kung ngayon ay mayroong nagbubuli, may bullying, nung panahon ay mayroon na. Bago pa man nagkaroon ngayon ng bills dyan sa Kongreso, noon pa mayroon ng bullying. Okay? Bakit? Ano po yung ginagawa ni Penina kay Elkana, kay Ana? Ang ginagawa niya ay parati niyang kinutuya si Ana. Wala kang anak, hindi katulad ko. May 2 akong anak, may asawa ako. Ha? Baog ka. Alam niyo yung mga salita na ganyan? Sobrang napakasakit. Hindi maganda na pagpintasan mo ang isang tao sa kanyang kalagayan. Maging sa panahon natin ngayon, huwag tayong mapamintas. Huwag tayong mapanghusga sa bawat tao. Wala na nga siyang anak, ganyan pa yung gagawin mo. Tutuyain mo pa. Sa panahon ni Ana, sa kalagayan ni Ana, sa kapaitan ng kanyang buhay, bakit nagagawa pa na Penina na tuyain ang kanyang karibal na asawa? Pero ito, mahal na mahal ni Elkana si Ana. Marahil nagiging rason din yon kung bakit tinutuya ni Penina si Ana. Pero kung inyong iintindihin, hindi naman dapat yung gawin sapagkat may 2 siyang anak. Di ba? So sa panahon noon, ano po yung ginawa? Masikip na yung dibdib ni Ana. Nahiya na siya sa kanyang sarili. Nakakahiya. Di ba? Pagsasabihan ka na ikaw wala kang anak, pwedeng i-chismis ni Penina sa ibang mga naroon sa templo, ayan, wala yung anak, walang kwintang babae yan. Di ba? Tayo sa panahon natin ngayon, di ba? Sa panahon man natin ngayon, kung mayroon man tayo tao na nakikita na mayroong kapintasan, huwag nating gaganyanin. Masakit yan sa kalooban. Di ba? Dapat ikaw ay nakakagaan sa kalooban niya. Ang problema dito kay Penina ay lalong bumibigat yung kalooban ni Ana dahil sa ginagawa niya. Di po ba? So tingnan ninyo, kahit tayo ngayon sa panahon natin, hindi ka na nakakatulong Hindi ka nakakatulong bagkos, lalo mo pang dinadakukan yung dapana. Wala nang ang kakayanan mga anak, wala nang ang pag-asa, ganyan pa yung gagawin natin. So yung panahon natin ngayon, di ba? Di ba ano yung mga dapat? Dapat i-address natin kung ano yung kailangan niya. Ano yung dapat i-deal natin sa kanya. Di ba? Pero dito natin makikita kay Ana, how to deal her problem. How to address her problem. Ito yung maganda kay Ana Kasi kung papatulan man ni Ana, daig pa rin siya. Wala siyang kapanapanalo Tama po ba? Iyo ba nakikita yung ating binasa? Kung papatulan ko ito, mas lalo lang ako masasaktan sapagkat wala naman akong maipapagmalaki dahil ako ay dustang babae. Pag sinabing dusta, wala po akong kakayanan Masakit sa isang babae na hindi ka pagkalooban ng anak. Mapalad kayo na naririto sapagkat biniyayaan kayo ng Diyos ng mga anak. Amen po ba? Yun ay biyaya. Pagpapala yan sa iyo. Okay? Huwag niyong kakastiguhin yung anak ninyo ng sobra. Okay? So tuloy na natin. Sabi ho riyan, pakita natin si Deuteronomy. Okay, huwag niyong kakalimutan na sinasabi dyan, trusting God is the best way when we are incompetent and helpless.
Okay, wala ba tayong picture dyan, Numi? Okay. May mga tanong dito, ha? Sabi dyan, do you have the complicities of life facing today like Anas? Mayroon ba tayong mga komplikado ngayon? Kung hindi man katulad niya, sa ibang bagay, marahil ay mayroong komplikadong buhay tayo ngayon. Na hindi man katulad sa kanya, na wala man siyang capable na para magkaroon ng anak, pero may mga bagay din ngayon na kinakaharap tayo, individuals, na marahil may bigat ka ngayong dinadala na hindi katulad niya. Okay? Then sabi dito, may tanong pa rin, mayroon ka bang mga komplikado ng buhay na kinakaharap ngayon tulad kay Ana? Then mayroon, sabi pa dito, paano mo ito haharapin at tutugunan? Okay? So makikita po natin yan, Hannah's prayers reveal her faith. Okay? So dito natin nakita, itong picture na yan, makita po natin ang binabanggit dyan, na sabi dyan, ang panalangin ni Hannah ay nagpakita ng kanyang pananampalataya. Di ba? Sabi dyan, dahil sa kanyang panalangin na yan, natupad ang kanyang pangarap. Yung kanyang walang kakayanan at yung wala niyang kakayanan para manganak, pinagkalooban siya ng Diyos, ng isang anak. Okay? So sige, baba natin si Tername. Sabi dyan, appropriate measures to address incompetence and hopelessness. Tayo, pag dumadating tayo sa punto niyan, so talakayin natin yung magkabilang panig. Bakit ko po nakikita na maganda yung approach, appropriate yung kalagayan ni Ana kung paano niya dinidale, ina-address yung problema. Hindi niya ginagawa kung ano yung kanyang damdamin. Kung nasasaktan man siya doon, iba ang kanyang pamamaraan. Nawa yung Kristiyano, iba yung pamamaraan mo kung paano mo haharapin at tutugunin yung problema. Kasi pag dumadating kasi yung problema sa atin minsan, pag negative po yung ating tanggap, hindi nagiging maganda yung balik natin sa problema. Di ba? So kung inyong papansinin dyan, hinayaan niya na lang si Pinena. Sige, hayain mo ako, kutyain mo ako, ganituhin mo ako, basta ako ngayon, alam ko yung problema ko. Paano ko ito ngayon haharapin at paano ko ito tutugunin? Tingnan niyo po ito ha. Sabi niyan, yearly, pumupunta sina Ana, Elkana at Penina doon sa templo. Pero bakit hindi sinasagot ng Diyos yung kanyang panalangin? Pag sinabing taon-taon, yung pagpunta po dito ni Ana, o siguro mga 5 taon o 10 taon bago pa siya sinagot ng Panginoon eh. Ito ang tatandaan natin. Sa bawat punta natin ng simbahan, akala natin sincere na tayo sa paglapit natin sa Diyos. Pumupunta tayo doon, akala natin yun na yun. Pero kung inyong papansinin po dito, iba na po, nung pangapanghuli na po na talagang nasasaktan na si Ana, iba na yung damdamin niya doon paglapit sa Panginoon. Di ba? Anong ginawa niya po dito? Makita natin na talagang taimtim siya. Marahil sa mga unang taon, 5 taon, 4 na taon, hindi talaga taimtim ang kanyang pananalangin. Parang hindi siya seryoso na kahit siya ay binabatikos, kinukotya, pinapahiya, baliwala lang sa kanya. Di ba? Pero makita natin, si Ana ay tumuloy-tuloy pa rin. Okay? So tingnan natin dito. Sabi diyan na mga naaangkop na hakbang upang matugunan ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa. Tingnan natin yung hakbang na ginawa ni Ana. Number 1, walk toward God with full confidence. Kahit ganyan ka, aminin mo na, tanggapin mo na, yan ka na eh. Wala ka nang magagawa doon. Ikaw na talaga yan. Okay? Yan si Ana. Ito ako, Panginoon. Di ba? Ano yung pwede kong gawin ngayon, Panginoon? Wala akong kakayanan. Wala akong pag-asa. Di ba? Kaya sabi diyan, walk toward God with full confidence. Lumakad patungo sa Diyos na may buong pagtitiwala. Lumalakad nga, taon-taon nga sila papunta din eh. Pumupunta sila sa Panginoon. Pero hindi doon sa bawat taon ng kanilang pagpunta na siya ay narinig ng Diyos. May ibang panahon na talagang pinakinggan siya ng Panginoon. May mga pagkakataon pagpunta natin ng simbahan, hindi tayo seryoso. Di ba? Pumunta ka lang sa simbahan dahil
punta tayo kasi nakakahiya kay pastor, baka hindi tayo makita. Baka sabihin, absent tayo. Ganun minsan yung ating pagpunta lang sa simbahan. Marahil ganun din yung sitwasyon ni Ana ng mga panahon. Hindi seryoso sa kanyang kalagayan. Tayo, ilang taon na tayo na pumupunta ng simbahan. Seryoso ka na ba sa ginagawa mo? O mayroon ka lang sinasabing pupunta ako doon sapagkat kasi mayroon akong tungkulin din, kailangan ko talaga pumunta doon. Yung parang napipilitan ka na lang, yearly ka na lang napupunta or linggo-linggo ka na lang pupunta pero wala na sa loob mo. Di ba? Wala sa loob mo talaga pumunta ng simbahan. Napupunta ka lang doon dahil linggo. Punta ako doon ganito lang. Si Ana, gano'n yung nangyari sa kabuhay ni Ana. Kasi kung inyong titingnan, yearly pumupunta sila sa selo. So bakit nung mga nakaraang taon, bakit hindi sinasagot si Ana? So mayroong problema. Bakit yung mga pinakahuli niya na ay doon siya tinugon ng Panginoon? Hindi siya seryoso. Yeah? Pumupunta lang siya ng ganito, basta pupunta lang siya ng ganito. Hindi talaga niya na i-address kung ano yung problema niya. We need to address and we need to have a good deal para sa ating Panginoon. Dapat mayroon tayong ibinibigay sa kanyang usapin. Ano ba yung punot dulo ng problema mo? Di ba? Hindi niya yung binalik kay Penina bagkus kanyang hininga yon sa Panginoon. Kaya sabi niyan, walk toward God with full confidence, lumakad patungo sa Diyos na may buong pagtitiwala. Oo, mayroon kang tiwala sa mga nagdaang taon. Hindi yun mawawala. Pero yun na ba yung pinaka-sincere mo? Yun na ba talaga ang dapat mong ipakita sa Panginoon? Pero iba yung nangyari ngayon kay Ana. Kaysa sa mga nakalipas na kanyang pagpunta doon, iba na yung oras na ito o panahon yung nangyari. Okay? Kaya sabi niyan sa verse 2, 3, and 4. Puntahan po natin. Sabi niyan, Elkanah had 2 wives named Hannah and Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Every year, Elkanah left his town of Ramah and went up to Shiloh to worship the Lord, all-powerful, and to offer sacrifices to Him. Taon-taon, nag-aalay sila sa Diyos. Hindi sila nanghihinayang sa pagod. Hindi nila yun wala sila doon. Ang kailangan nila ay to worship God. To worship the Lord, all-powerful. And then sabi diyan, then Shiloh was where Hophni and Phinehas, the sons of Eli, served as priest of the Lord. Okay, yun yung nangyari sa panahon. Sila ay pumunta taon-taon doon, nag-aalay sila, nagbibigay. Sana tayo, baging sa pagbibigay at paghahandog natin, tulad ni Ana, may problema na sila eh. Pero kahit gano'n yung mga nangyayari sa sitwasyon, hindi nila pinanghihinayangan kung ano yung mga handog nila. Diba? Kahit mayroong usaping problema, oo, wala akong anak, o ano man yung sinasabi sa akin, pero lagi pong may dala sina Elkanah ng mga handog sa Diyos. Bawat pagpunta nila sa templo, bawat pagpunta nila sa simbahan, hindi nawawala yung paghahandog nila. Tayo ngayon sa buhay natin, tayo ay harinaway, huwag maiepektuhan maging sa panahon. Lagi silang nagdadala. Tayo sana ay lagi din nagdadala sa simbahan natin. Di ba? Tingnan niyo po si Ana. Ano po yung nangyari? Sabi, walk toward God with full confidence. Okay? Ito yung naangkop na hakbang na dapat nating ginagawa. Na kahit may problema, di ba? Hindi ho nawala. Sa isip ni Ana, ni Elkanah na pumunta doon sa Shiloh at mayroong dala-dala silang handog. May dala-dala silang mga hayop. May marahil ano pa yung ibang dala niya para ilagay doon sa templo. Ibigay doon sa templo. Diba? And then, yan po yung nangyari. Kaya sa buhay natin, harinaway, na kahit anong nangyayari, dapat walk with Him. Okay? Kinakailangan, lumakad tayo sa Diyos. Tamang hakbang po yun ni Hana. Pag may problema, ang dapat mong hakbang ay dapat lumakad ka papunta sa Diyos. Hindi ka lalakad papunta sa kaaway para siya ay balikan sa kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, sa buhay ng isang Kristiyano, hindi man katulad ang problema mo kay Ana,
alam mo sa isip mo yung ginagawa mo. Tama po ba? Yung paglakad mo ay lakad papunta sa Diyos. Hindi lakad papunta sa kaaway. Papunta ka dapat doon sa Diyos. Isumbong mo kung ano yung problema mo. Di ba? So yun dapat ginagawa natin. Tingnan sa awit 23:20. Puntahan po natin. Ito po ay kay awit ni David. Sabi po dyan sa 37:23-24. Sabi ho dito, 37 verse 24, 23-24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh. O, hindi tama, walk with Him. Walk with God. And then sabi dyan, nang upang maligtas sa gawain niya, ang Diyos na nagagalak, 24, kahit na mabuwal siya, ay babangon pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Di ba? So tingnan niyo si Ana. Saan siya pumunta? Alam tama niya yung lakad. Tama yung kanyang paglakad. Ito yung usapin na ito ay lakad ng mabuti at lakad ng masama. Pero yung lakad ng mabuti, ito yung verse na ito. Pero yung lakad ng masama, lumalayo sa Panginoon, hindi ka magiging maganda. Pero tingnan nyo, tama po yung lakad nila. Taon-taon pumupunta sila sa simbahan. Tayo dito, wag tayong manghinawa. Linggo-linggo, wag nyo kayong manghinawa, pumunta ng simbahan. Yun yung dapat, walk with Him. Diba? O, ang sabi niya dito, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, nang upang maligtas sa gawain niya. Ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya, ay babangon. Pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Yun yung matuwid na tao. Pero yung masama, hindi ganon. Diba? Oo. Minsan, nasasaktan ka. Minsan, knockdown ka sa problema. But you will not destroy it. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Oo, nasasaktan ka. Pero hindi nangangahulugan ay talo ka na. Ikaw ngayon ay babangon sapagkat ibabangon ka ng ating Diyos. Amen po ba? Yan yung talata. Di ba? Kaya imbis na gawin ni Ana yung pwedeng gawin niya kay Penina, mas binabuti niyang gawin yung nararapat, yung appropriate mission, yung hakbang na gagawin niya, ito yung kanyang hakbang. Ang mabuti ay lumakad ako sa Diyos. Ito yung kanyang ginawa. Sana gayon din tayo. Paano mo ngayon i-address? Paano mo ngayon i-deal yung problema mo? Paano mo siya harapin at paano mo tutugunin? Hindi yung kung ano yung binigay sa'yo ay talagang susugurin. Hindi ganun eh. Hindi mo da-address talaga kung anong mayroon kang problema. Kasi pag gagawin mo yon, lalo ka lang masasaktan. Di ba? Kung siya sabi, babalikan ko si Penina, ano yung panglaban niya? Wala siyang panglaban. Talagang kukutyain at kukutyain siya. So hindi na pwedeng gawin yun ni Ana eh. Ang pinakamaganda, lumakad na lang ako patungo sa Panginoon. Mas maigi pa yun. Di ba? Pangalawa, commit to God and do it fully. Okay? Sabi diyan, mangako sa Diyos at gawin ito ng buo. Tingnan niyo po, si Hana, hindi lang siya lumakad para sa Panginoon, kundi mayroon po siyang pinakamahalagang binitawan sa Diyos. Di ba? Hindi naman talaga siya seryoso sa mga nagdaan taon sa bawat punta niya doon sa cielo. Pero iba na itong tagpo na ito. Talagang sobra na siyang nadagukan dito. Kaya ano po yung ginawa ni Hana? Nung siya po ay nanalangin, mayroon po siyang binitiwan na salita. Tama, di ba? Commit to God. So sabi niyan, commit to God and do it fully. Kung ano yung pinangako mo sa Diyos, gawin mo yun ng buo. Complete. Ito, minsan sa buhay natin, pag tayo ay lumalapit na sa Diyos, pag natanggap mo yung biyaya niya, nakakalimutan mo na yung pangako mo. Ito yung hindi maganda sa tao eh. Di ba? Nangako ka ngayon, Panginoon, sagutin mo lang sa kalooban mo. At ibibigay ko sa iyo, Panginoon, itong gusto kong ibigay sa iyo. Ito yung nakalulungkot sa atin eh. Pag dumadating na yung punto na ikaw ay sinagot ng Diyos,
doon tayo nagkakaproblema dahil hindi mo na ginagawa yung iyong mga sinalita sa Diyos. Di ba? Karamihan ngayon, totoo mga kapatid. Sinasabi mo na kung ako ngayon ay magtatrabaho ng ganito, Panginoon, sure, kinsinas sa ulingguhan, ibibigay ko sa iyo yung dapat para sa iyo. Yun minsan, doon tayo may problema. Doon tayo challenge ng Panginoon na binibigyan tayo ng problema kung gaano kakatapat sa iyong sinabi. Doon na tayo, kasi Panginoon, may inuna po kasi ako Panginoon eh. May Hindi mo iniintindi kung ano yung sinabi mo sa Diyos. Tandaan mo, yung kausap mo ay nasa langit. Nakaupo sa luklukan, sa trono ng Diyos. Pag dumadating yung challenge sa atin na ganon, hindi mo na natutupad yung iyong sinabi. Kaya anong sinabi po dito? Commit to God, do it fully. Ano yung pangako mo sa Diyos? Gawin mo yun ng buo. Huwag mo siyang babawasan. Basahin na natin. Sabi po diyan sa 11, sabi ni Ana, ito yung prayer ni Ana. 11, sabi niya, she made a promise. Alam niya yung specific problem niya. Alam niya na hindi siya nanganganak. Alam niya rin na wala siyang kakayanan. So maliwanag, kung may mangyari sa kanya dito, dapat may ibigay talaga siya. Dahil wala siyang kapasidad para manganak, wala siyang kapasidad, wala siyang kung paano niya yung kanyang kawalan ng pag-asa, maibalik sa kanya. So, ibig sabihin wala. Tingnan niyo po, ano yung sinabi ni Hannah? Sabi dito, she made a promise and seeing, sabi niya, Lord all-powerful, yung honor. Ino-honor niya yung kapangyarihan ng Lord all-powerful, makapangyarihang Diyos. See how sad I am. Remember me and don't forget me. Simply, di ba, yung panalangin niya, Lord, narito po ako. Huwag mo akong kaligtaan, huwag mo akong kalimutan. Api po ako. Di ba? Yung pakiusap ni Ana, iba na itong pakiusap niya dito. Then sabi niyan, if you will give me a son, I will give him back to you all his life, and no one will ever cut his hair with a razor. Anong sinabi niya sa kanyang prayer? Liban doon sa paglakad niya papunta sa Panginoon. Sa paglakad niya sa Panginoon, papunta ng silo, pagdating sa silo na nalangin sa at mayroon siyang pinangako. Ibibigay ko sa iyo, kung luluubin ninyo, ako ay makapanganak, kung luluubin nyo, ibibigay ko ito sa inyo na hindi ko puputulan ang kanyang buhok. Yan yung kanyang promise. Ako po yung magtatanong sa inyo ngayon, mayroon ba kayong na-promise sa God? Mayroon ba kayong na-promise sa Panginoon? Ito yung isang magandang bagay na gusto ko po sa inyong, ito po yung gusto natin may address. Ito yung gusto nating matugunan sa buhay natin. Although na may problema tayo ngayon, pero ito yung magandang tugon ni Ana. May problema naman siya eh. Hindi natin maikakaila. Pero dapat alam po ninyo kung paano po ninyo matutugunan, paano ninyo haharapin yung problema. Isipik ninyo kung ano yung problema ninyo at ihigi ninyo sa Panginoon. Lord, minsan kasi pumupunta tayo ng simbahan kung ano-ano yung sinasabi natin, hindi mo talaga pinupunto kung ano yung gusto mo. Pero nakuha ni Ana dito yung problema niya. At nakita ng Diyos niya, ito talaga yung dumadagok sa kanya. Oo, nakita na ito ng Panginoon. Pero gusto ng Panginoon na makita mo kung ano yung dahilan, kung bakit ka kinukot siya, bakit ganyan yung buhay mo. Naibigay ni Ana, Lord, ito yung problema ko. Ang totoong problema ko talaga, Panginoon, wala akong kakayanan para manganak. At nawawalan ako ngayon ng pag-asa. Yun lang naman yung inaantay ng Diyos sa kanya na i-voice out niya yon na ito yung problema mo o problema niya. Doon niya sakto na ibigay sa panghuli niya po dito na pagpupunta ng silo. Okay? So ulitin ko, ano man yung nabitawan ninyong pangako, pananagutan ninyo yun sa Panginoon at hindi ko pananagutan. Kung ako man ay mayroong na ipangako sa Panginoon, Brother Sator, pananagutan ko rin yun sa Diyos pagdating ng araw. Tama? Hindi ako nagsisinungaling sa ibang tao, nagsisinungaling ako sa aking sarili.
Ito yung tao sa kalagayan natin ngayon at maging panahon. Ang hilig-hilig natin mangako, ang hilig-hilig natin magsabi ng ganito, Lord, subukan nyo lang, Panginoon. Kung loloobin ninyo, bigyan nyo ako ng trabaho. Kung loloobin nyo, Panginoon, magkaroon ako ng sasakyan, gagamitin ko ito sa ministry. Kung loloobin nyo, Panginoon, magkaroon ako ng bahay ng ganito. Ganito yung gagawin ko, magkaroon dito lagi ng gawain ng ganito. Ginawa ba natin? Di ba? Yun yung pangako ni Hana. Tingnan nyo po yung resulta. Sabi ho riyan, sa talata 24:28. Puntahan po natin. Sa 24:28, ano po yung naging resulta? When Samuel was old enough to eat, Hannah took him to the house of the Lord at Shiloh. And they sabi yan, along with a 3-year-old bull, 1/2 bushel, and flour, and a leader. Nawala. Bag filled with wine. After they had killed for the sacrifice, Hannah brought Samuel to Eli. Ito kapatid nangako siya na ibibigay niya ang kanyang anak. Kung yululuobin ng Panginoon na siya ay magkaanak. Yan yung kasagutan. Ano yung ginawa ni Hannah? Dinala niya kay propeta Eli. Alam niyo yung maganda pa dito? Liban po doon kay Samuel, sa tuwa ni Hannah, nagdala po siya. Anong dinala ni Hannah? Marami siyang dinala, di ba? Sabi niya, she said to Eli, as surely as you live, sir, I am the same woman who stood near you praying to the Lord. Ako yung babae na yun, na sinabihan ninyo, tumayo ka dyan, umuwi ka, lasing ka. Ako yun, sacerdote Eli. Okay, and sinabi doon, then, I pray for this child, and the Lord answered my prayer and gave him to me. And then sabi, now, I give him back to the Lord. He will belong to the Lord all his life, and he worshiped the Lord there. Di ba? Ano yung pangako ni Hannah? Kung lulubin niyo, Panginoon, wala naman ako Inuloom ng Diyos. Dinala niya doon sa templo. At buong buhay niya, diyan na siya titira. Hindi ko siya pakikialaman sa iyo yan, Panginoon. At liban doon, binigay niya na si Samuel, may dala pa siyang mga handog. Ano yung mga handog, Brother Sator? Wine. Diba? Ano pa yon? Maraming dala po doon siya. Liban po kay Samuel, mayroon ka ng pinangako, pero mayroon ka pang additional offerings sa Panginoon. Mayroon ka ng tithes, pero mayroon ka pang pahabol sa Panginoon. Ang problema, tithes hindi natin maibigay, paano pa yung pahabol? Hindi ka na makapahabol. Hindi ka na nga nakapagbigay ng tithes. Hindi ka na makapagpahabol nung ibang handog mo para sa Panginoon. Di ba? Alam niyo po ba, pag nalaman po ninyo yung problema natin, alam niyo po ba kung nasagot yung problema natin? Tulad ni Hannah, huwag natin bibiguin yung Diyos. Kung ano yung pinangako nyo, hindi man kayo katulad ngayon ni Hannah. Kung mayroon man kayo pinangako sa Diyos, gawin ninyo yon. Pag hindi nyo yung ginawa, alam niyo kung kanino kayo nagsisinungaling? Sa sarili ninyo. Dinadaya ninyo yung sarili ninyo, dinadaya ko yung sarili ko, nagsisinungaling ako sa sarili ko. Di ba? So sa pagkakataong ito, ginawa ni Hannah yung part niya dito. Kung ano yung sinabi niya, Lord, if you're will, na mabigyan ako ng sanggol, ng anak, ibibigay ko ito sa iyo. Pero nakapag-surpresa pa. Very surprising. Inyong makikita na pagpunta po nila doon kay Eli, dala yung bata at may dala pa siyang additional na mga handog. Binigay niya na yung buong lahat. Kung totoo, yung anak niya, buong buhay niya na yun Pero binigay niya pa doon at liba doon, hindi yun nawala. Talagang binigay niya yun. Nagdala siya sa Diyos. Pag mangangako ka, kapatid, panghawakan mo yung pangako. Oo kung oo, hindi kung hindi. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Di ba? So, sabi ho riyan sa atin. So, sa bawat isa sa atin, maging aral ito. Maging alam mo rin kung ano yung hinihingi mo sa Diyos. Kasi minsan, sinisisi mo ang Diyos, hindi mo naman alam, hindi mo naman napabot sa kanyang specific problem mo.
Ano ba yung prayer mo sa Panginoon? Ano yung kailangan mo ba ngayon? Kailangan mo ng anak. O di anak, ibigay sa'yo ng Panginoon. Ano yung problema mo ngayon? Panginoon, wala akong pera. Kung ano pa yung ginagawa mong prayer? Lord, paikis-ikis ka. Hindi mo tinutumbok yung problema mo. Ang hilig natin magpalit ng direksyon para magpaikis-ikis. Pero isa lang yung tumbok mo, yung problema mo talaga ay ito. Pero si Ana, makita nyo, tumbok yung problema niya. Ito yung problema ko, wala akong anak. Tumbukin nyo ng Panginoon sa problema nyo para matugunan yung problema nyo. Pag hindi nyo ito gagawin, kung hindi nyo specific yung prayer ninyo, problema talaga natin yon. Parang nanghuhula, katulad nito, Pastor, gusto ko po sana ipag-pray, may ipag-pray sana ako. Iniikot-ikot pa ninyo. Ayaw nyo nang tumbukin, ang gusto nyo talaga. Ano mo yung gusto mo? Yun yung hinahanap ng Diyos para sa'yo. At kung ikaw ay mangangako, gawin mo yung paraan na alam mong pinakamahusay para sa'yo. Yun yung gusto ng Diyos. Kaya trust. Magtiwala tayo. Tingnan mo yung prayer. Ang prayer, pag walang pagtitiwala, wala yung prayer. Pagtiwala ka, trusting. Sabi natin kanina, is way. Yan yung pinakamahusay. So, wala tayong kakayanan, wala na tayong pag-asa. Yun na yung pinakamabuting paraan. Pangatlo, sabi diyan, ay mayroon pa pala tayo dito. Lord, you have heard what the poor people want. Do what they ask and listen to them. Ganon ang ating Panginoon. Di ba? Alam niya yung mga taong katulad ni Ana. Alam ng Diyos kung paano niya pakikinggan yung taong katulad nito. Okay? Ikaw man ngayon ay lugmok sa kalagayan mo ngayon. Ito lang mga kapatid ang tandaan natin. Sabi ng Panginoon dito, ito ay hinaing. Sa panahon ni David, yung paghingi niya ng tulong. Ano ang sinabi niya po dito? Diringgin mo, O Yahweh, ang dalangin yung hamak. Masasabi ba natin hamak si Ana? Oo. Hinahamak siya ni Penina. And then anong sinabi dito? Patatagin mo ang loob nitong mga kulang palad. So ikaw ngayon ay isang kulang palad, tulad ni Ana. Isabi mo lang yung dapat mong isabi para sa Diyos. Isabi mo kung ano yung para matumbo ka at yung Diyos ay pagkikinggan ka niya. Dahil kulang palad ka. Kulang si Ana eh. Di ba? Pangatlo, sabi ho riyan, continue to talk to God with earnest supplication. Di ba? Nakita niyo si Ana? Nakita niyo ba kung paano siya pinahinto? Nakita niyo ba yung nabasa natin kanina? Sino nagpahinto sa kanya? Sino nagpahinto? Di ba may nagpapahinto sa kanya? Ang masaklap doon, yung nagpapahinto sa kanya ay si Eli, yung saserdote. Kung ikaw, ay, wag na tayong manalangin kasi nakakahiya kay pastor. Alam niyo sa bawat punto ng simbahan dito, ang maganda, pagpasok ninyo ng simbahan, sino gumagawa dito sa inyo? Pag kayo ay pumasok ng simbahan, ugaliin ninyo laging manalangin kayo bago kayo mag-isip kung mayroon kayong gusto kausapin. Tama po ba? At kayo, tayong lahat ng naririto, pag nakikita po ninyong nanalangin dyan yung isa, huwag nyong iistorbuhin. Naunawa po ba natin? Pag nakita nyo dyan, porque hindi umimik, ay hindi gagawin mo, ay, bakit hindi kakalabitin mo? Huwag mong pakialaman siya sapagkat nanalangin dahil nandito siya sa simbahan. Tama po ba? Sino yung mayroong ugali na pagdating sa simbahan, umuupo at nananalangin? Gawin ninyo yon sapagkat magandang bagay yon. Tama po ba? Marami kasi ngayon, pag pumunta ng simbahan, ang inaatupag, pupuntahan yung kaibigan, kikwentuhan, hindi ka pa nakapag-usap sa Panginoon, pero ano ka nagkado sa barkada mo, diyan sa katabi mo, kung ano na yung oy sister, alam mo ba? No, manalangin muna kayo, hindi pa nga kayo nakakapag-usap sa Panginoon, tapos yung kausap nyo na kung ano-ano na, tuloy yung pumapasok sa'yo, yung mga negatibo, nag-worries ka, may negatibong nasagap ka kaagad sa katabi mo. Bakit hindi ka muna pagdating ng loob ng simbahan, ugaliin natin na pag-upo mo dyan, huwag mo na muna kausapin anak mo, huwag mo na kausapin asawa mo, kaibigan, huwag mo kausapin. Kausapin mo ang Diyos habang ikaw ay nasa upuan.
Tama ba? Kasi ang problema, pagpasok mo ng simbahan, nag-umpisa yung praise and worship, nakatatak sa isip mo yung kwininto ng kaibigan mo. Hindi nagbayad yung utang yung kaibigan ko eh. Ikaw to, nabibigat ka kasi iniisip, nga kapatid, may utang. Nagkwento may utang. May utang, hindi pa nagbayad. Papalang, pagka nagkikwento kayo na may utang. Oh, di ba hindi maganda? Tingnan niyo po ito. Continue to talk to God with earnestly supplication. Amen? Hindi naman naapektuhan si Ana. Kung ikaw ay manalangin, pag ikaw ay focus sa problema mo, manalangin sa Diyos, hindi ka maiistorbo kahit may nagdidisturbo sa'yo. Magpapatuloy ka pa rin. Di ba? Igagalang ka naman eh. Di ba? Anong sinabi ho dito? Patuloy na makipag-usap sa Diyos na mataimtim, na nagsusumamo. Ito yung nangyari kay Ana eh. Mataimtim na sinabi niya, Lord, ito po yung problema ko, nagsusumamo siya ng ganito, kailan nagkaroon ng disturbo. Okay? Pero hinayaan lang naman yun ni Ana. Pero sabi diyan sa 16 to 18, basahin natin, don't think I am an able woman. Sabi ni, ito yung sagot ni Ana kay propeta, kay sacerdote Eli. Sabi niya, don't think I am an able woman. Sabi niya, I have been praying because I have many troubles and I'm very sad. Marami kasi sa atin ngayon, hindi natin alam yung problema. Kaya wala akong karapatan para kayo istrubin dito sa simbahan. Wala akong karapatan para husgahan ko kayo. Dalawa na yung nanghusga dito. Maging sa panalangin ni Hana, may nanghusga na kaagad sa kanya. Si Penina, hinuhusgahan na siya. Mag-iba naman doon sa prayer, may nanghusga. Di ba? So ano yung sinabi dito? Sabi niya, I have been praying because I have many troubles and I am very sad. Sabi niya na, Eli answered, go, I wish you well. May the God of Israel give you what you ask him. Hannah said, may I always please you. When she lived and ate something, she was not sad anymore. Diba? Yan po yung sinabi ni Ana. Sa Tagalog, sabi niya dito, huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Ihinga ko po lamang ang aking damdamin. Inihinga niya yung damdamin niya, yung bigat ng kanyang nararamdaman. Kung ikaw ay may mabigat ngayong nararamdaman, ihinga mo yung damdamin mo sa Diyos. Kasi kung ihinga mo yun sa kaibigan, baka machismis ka pa sa kanyang kaibigan. Di ba? Din ano pa yung sinabi? Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy ka. So, continue. Di ba? Yun yung ating pangatlo. Then sabi diyan, dahil din sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ay iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang iyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Alam niyo yung prayer? Di ba, may damdamin tayong mabigat. Sobrang napakabigat. Pag naihinga mo na siya, anong sinabi ni Ana? Nawala yung bigat ng kanyang dibdib. Yung kanyang kalooban. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos, di ba? So, nakaka-importante yung buhay na pananalangin natin. Kasi duman natin sa punto, hindi naman tayo mga Superman. Kahit si Superman, hindi naman totoo. Okay? So, tandaan natin, yung bigat ng kalooban, pag hininga mo sa Panginoon, after that, marirealize mo at mararamdaman mo yung kalinga ng Diyos. Biglang nawala ang iyong bigat ng iyong kalooban. Di ba? So, continue. Ipanalangin mo sa Diyos ano yung problema natin. Di ba? Huwag kayo yung i-stop. But continue. Continue to pray. Sinabi nga ni Eli, sana mangyari yung ninanais mo. Di ba? So, binigyan siya ni Eli ng lakas pa rin ng loob. Although na nagkaroon ng paghuhusga. Sa panahon natin ngayon, mayroong mga babae na wag natin igagaya si Ana. Alam niyo ba yung mga babae ngayon? Yung mga babae ngayon minsan, manginginom na. Pero sabi dito ni Ana, huwag niyong isipin ako ay masamang babae. Di ba? Hindi ako katulad ng ibang babae. Hindi ko linalahat. Mayroon talagang mga babae na masama at mabuti. Tama po ba? May mga babae na masama. May mga babae na mabuti. May mabuti na lalaki, may masamang lalaki. Tama po ba?
Huwag niyo akong ituring masama. Okay? So, ako ay narito, hinihinga ko lang yung aking bigat ng aking nararamdaman. Mabuti si Anang tao. Pero kapatid, mga babae ngayon, medyo kaiingat kayo sa panahon natin ngayon. Okay? May mga babae ngayon, maaga pa mga kabataan. Maging maingat kayo ha. Hindi maganda yung mga kabataan sa kasalukuyan. Mayroong maagang nabubuntis. Mayroong ibang babae ngayon umiinom ng pangpalaglag. Sinasabi ko ito sa inyo at totohanan kong sasabihin sa inyo, hindi makabubuti sa babae na pag kayo ay nagbubuntis, na kayo ay ina-abort po ninyo ang inyong mga anak. You are killing the innocent person. That is sin to the Lord. Amen ho? Maraming mga tao nga, may tao nga na walang kakayanan na manganak at magbuntis. Gusto nila na magkaanak, pero yung iba na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng mga anak, nilalaglag. Di ba? Huwag niyong gagawin yon. You are killing the innocent person. Pag ina-abort niyo po yon, yung abortion, huwag niyong gagawin. Marami ngayong mga bata. Di ba? Kaya sabi niya nandito, huwag niyo po akong ituring na masamang babae. Hindi ako evil. Hindi ako masama. Di ba? Kaya tayong lahat ngayon, maging kayong mga kabataan, ayusin niyo yung pagkababae ninyo, yung pagkadalaga ninyo. Huwag niyong hahamakin yung pagkababae ninyo. Pangalagaan ninyo kung sino kayo. Panghawakan ninyong pagkababae ninyo. Maging mahinhin kayo tulad ni Ana. Nasabi niya na wala akong masama o hindi ako masamang babae. Kaya sabi niya, sige magpatuloy ka sa pananalangin. At mangyari ang ninanais mo. Dahil sa siya ay mabuti. Dahil siya ay hindi masamang babae. May nangyari sa kanya. Di ba? Kaya kayong mga babae, bigyan nyo ng respeto ang sarili ninyo. Maging ang mga lalaki, matutong magrespeto sa mga babae. Kayo, mga babae, harinaway, maging mabuti kayo tulad ni Ana. Walang kapintasan. Sa pagharap ninyo sa altar. Okay? Huwag nyo nang gayahin yung ibang mga babae dyan na kung ano yung mga pinagagawa. Ang aga-aga pa, nagbuntis na. 13, 12, 14, buntis na. Dahil wala po silang respeto sa kanilang sarili. Hindi nila minahal yung kanilang sarili. Mahalin ninyo yung sarili ninyo. Okay? Tulad ni Ana. Okay? Sige, yan po yun. Then, Psalm 55:17. Sabi diyan sa awit, 55:17. Sa awit, 55:17. Sabi diyan sa 55:17. Sabi diyan, ang mga taghoy ko at mga hinaing, sa bawat sandali, sa kanya ay darating. At ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ito yung ginagawa ni Hana. Di ba? Tingnan nyo. Alam nyo po ba yung nakikipagtalik na hindi kasal ay kasalanan? Tama po ba? Tandaan niyo ito lagi, babae o lalaki. Kapag kayo ay nakipagtalik, kayo ay sumiping na hindi kasal. Hindi yung pwede niyong gawin sapagkat gawain yan ng mga taong kinasal. Mga taong mayroon ng komunikasyon na mag-asawa. Mag-asawa lang yung gumagawa para magsiping. Si Ana at saka si Elkana, mag-asawa sila kaya karapatan na magsiping sila. Pero yung mga hindi kinasal, wala kayong karapatan magsiping. Pero anong ginagawa ng iba? Maging sa panahon natin ngayon. Dahil sa tawag ng pita ng laman. Dahil sa kawalan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ano yung ginagawa ng iba? Ang aga-aga nakikipagsiping. Di ba? Pang-apat ho tayo. Karugtong ho yun doon sa pang-apat. Wait patiently for the grace of the Lord. Di ba? So sabi diyan, patagalin na natin, umuulan eh. Okay, hindi pa naman kayo uuwi. Di ba? Sabi diyan, matyagang naghihintay sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Maghintay tayo sa biyaya ng Diyos sa atin.
Huwag tayo yung nagmamadali. Di ba? Ang daming napapahamak sa nagmamadali eh. O, tingnan niyo po ito yung verse nating babasahin. Ano ang sabi dito? 19 to 20. Ito yung karugtong na binanggit ko sa inyo kanina. Early the next morning, Elkanah's family get up and worship the Lord. Then they went back home to Ramah. So umuwi na sila. Hindi sila doon nagtalik o nagsiping sa simbahan o sa gilid ng simbahan. Sorry sa ibang may mga simbahan, experience ko yan. Minsan, simbahan sa gilid, ginagawa yung mga kahalayang ganito. Ginagawa yung simbahan na tambayan, doon nakabubuo. Ito, na aking binabasa ngayon, hindi nila ito ginawa. Ginawala ito doon sa Ramah, sa kanilang bahay. Anong sabi ho dito? Sabi dito, he get up and worship the Lord. Then they went back home to Ramah. Elkanah had sexual relation with his wife Hannah. O saan po sila? Nagsiping. Doon sa pagkabalik nila sa kanilang bahay o lugar. Doon sa kanila. Yun yung tamang lugar. Oh. Then sabi dito, and the Lord remembered here. Okay? Inalala ng Diyos yung panalangin nung galing na po siya sa templo. Ay, ito yung babae na nanalangin sa akin, nanalangin, naghingi ng tulong. Ano ang ginawa? So Hannah became pregnant, and in time she gave birth to a son. She named him Samuel, saying, his name is Samuel because I asked the Lord for him. Tingnan niyo mga bata, di ba? Yung mga mag-asawa, yung tunay na nagsisiping. Ngayon, kung hindi nagkakaanak, ang ginagawa ng mag-asawa na nanalangin. At yung panahon natin ngayon, kay bata-bata, marunong na makipagsiping, makipagtalik. Di ba? Hindi yun maganda. Yung mga magulang, nawawalan, at pati yung magulang, hindi na natin ginalang. Lagi kayong pinapayuhan, pero sinusunod niyo yung mga hilig ng laman dahil sa pitat ng laman natin. Di ba? So, sila po ay nagsiping dahil sila ay mag-asawa, karapatan nila yon sapagkat pumunta sila ng altar. Di ba? Kinasal sila. Kayo, bago kayo mga kabataan, lahat ng mga tao, maging mga nakikinig, dalaga man kayo o binata, kung kayo ay pupunta ng altar, dapat malinis kayo sa harapan ng Diyos. Pupunta kayo doon na malinis. Okay? Hindi yung marumi na kayo napupunta sa Diyos. Kinasal kayo dahil buntis. Napilitan na lang kayo ipakasal kasi buntis kayo. Hindi nyo inantay yung grace ng Diyos para sa iyo. Di ba kadalasan, pakasalan natin, buntis na eh. Nung hindi pa buntis, ayaw natin ipakasal. Ano ba yung maganda? Yung buntis na o yung hindi pa buntis? Di ba? Nakakahiya sa Diyos. Sipin nyo, si Hannah, naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya, hindi ako masama na babae. Malinis akong babae. Huwag nating gagayahin yung takbo ng mundo. Hindi maganda tingnan yung takbo ng mundo. Kasi ang sabi ng iba, maging Kristiyano, kasi sila naman, uso na yan ngayon eh. Uso sa kanila, pero sa'yo, Kristiyano ka, hindi yan uso sa'yo. Di ba? Hindi yan uso sa'yo. Ang Kristiyano, iba, malinis. Kung ikaw ay pupunta sa Diyos, dapat malinis ka. Hindi maganda yung ganon. Ito ay paalala sa ating lahat. Ako, may mga babae rin ako eh. Di ba? Ayan, si Maxine, si Naomi. Pero pinaalalahanan namin, wag na wag kayong gagawa ng ganyan, hindi yan maganda. Kayo mga magulang, sabihan ninyo yung anak ninyo, wag niyong itolerate kung ano yung ginagawa sapagkat nakakasama yun. Tama po ba? Hanggang maaga, gumawa kayo ng paraan. Wag niyong sayangin yung paglilingkod ninyo sa Panginoon. O tingnan niyo si Elkanah. Di ba? Hinintay nila. Tingnan niyo si Hannah. By the grace of Jesus, by the grace of God, by the grace of the Lord Jesus, tingnan niyo po. Hinintay nila, dumating yung pagkakataon, nagsiping sila, ngayon sila ay nanganak. Ang pangalan, walang iba kundi si Samuel. Tingnan niyo po yung awit 127 verse 3. Tingnan po ninyo.
Masasabi ko po siyang gift ng God. Malinis sila eh. Mag-asawa sila. Di ba? Tingnan niyo po, yung biyaya ng Diyos pag ang isang batay pinanalangin sa Panginoon. Gusto kong magkaanak. Tingnan niyo po, anong sinabi ng Biblia? Sabi ng Biblia sa 1:27:3, kaloob. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaloob. At liban sa kaloob, yan ay pagpapala ng isang nanay, ng isang magulang. Oh, masasabi ko bang kaloob yun ng Diyos at pagpapala ng Diyos kay Ana? Yes. Why? Anong sinabi ni Ana? Lord, kung ako ay kakalooban po ninyo ng anak. Di ba? So dinaan niya sa panalangin. Ang tanong dito ngayon, yon ay reward sa prayer ni Ana. O, di ba? Anong sinabi? Children are gift. Yan ay regalo. Kaya kayo mga babae, maging maingat kayo, ha? Ito ay paalala ko sa inyo. Ang totoo, hindi talaga maganda yung ganyan. Huwag na kayong gagaya sa mga ibang tao, mga babae. Okay? Paalala ito ng Biblia sa atin. Mahal kayo ng Panginoon. Respetuhin ninyo yung katawan ninyo. Alagaan ninyo yung katawan ninyo. Okay? Yan yung magagawa natin. Mahalin ninyo yung sarili ninyo. Tingnan nyo po, yung anak, yan ay kaloob. Yan ay regalo. At liban doon, yan ay pagpapala. Diba? Yan yung bunga ng pagpapala. Naalala ko si Deacon Domin Nananalangin sila sa Diyos. Tama ba? Yung patotoo nila. Nananalangin sila na magkaroon sila ng anak. Sabi po natin, kaloob yun at pagpapala sa inyo ng Panginoon. Di ba? Yan yung magagandang mga bagay. Antayin yung Diyos. Antayin patiently. Maging si Ana Di ba? Binuntis niya pa yon, nag-antay pa siya. Ilan ba yung bagong mga anak? Yung babae. Ilang buwan? 9 months. So hindi naman automatic kung nagsiping sila, pag siping lumabas, anak agad. Hindi Nagsiping sila, so wait patiently. Bago mo makikita yan, Ana, dadaan ka muna ng 9 months. Baka atat na si Ana. Pero ganon. Wait patiently. Okay, dahil sabi dyan, wait patiently for the grace of the Lord. Why? May dalawang bagay na pwedeng mangyari sa isang bata habang nasa womb. Ano yung una? Pwedeng buhay, pwedeng patay. Kaya wait for the Lord patiently. Hintayin natin yung biyaya ng Diyos. Pero masasabi ko po dito, tuwang-tuwa si Ana sapagkat nung lumabas yung sanggol ay buhay. Hindi po siya patay. Alam niyo yung mga susunod na talata niyan, naging propeta si Samuel. Yun yung panalangin niyo. Darating ang araw yung mga panalangin ninyo. Kung yun yung hinagad ninyo sa Diyos, pag yan ay ginamit ng Diyos, hayaan niyo ang Panginoon para sa kanila. Tama po ba? So, ganun yung kanyang pangako ni Ana. Ay, binigay niyo. Okay? So, praise God. So, harinaway, pagpalain tayo ng Panginoon. Ito yung 4 na bagay na ating tinalakay. Number one, sabi doon, appropriate measure to address incompetence and hopelessness. Number 1, walk toward God with full confidence. Number 2, commit to God and do it fully. Complete. Number 3, continue to talk to God with earnest supplication. Number 4, wait patiently for the grace of the Lord o matyagang mag-antay sa grasya o biyaya ng ating Panginoon. Panghuli, mga kapatid, ano po yung reminders ng God ng kanyang salita sa buhay natin? Number 1, shame became a blessing because of trusting God. Sa kabila ng kahihiyan na dinanas ni Ana, napalitan po yun ng pagpapala. Napalitan po yun ng blessing. Kung ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, hindi katulad kay Ana, papalitan niya ng Panginoon ng biyaya. Papalitan yung problema ngayon, na sabi diyan, shame became a blessing because of trusting God. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, mayroong magagawa ang Diyos para sa atin. Sabi, di ba, kanta natin, basta't
ikaw, ano yung sunod? Basta't ikaw pa rin. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Di po ba? Pangalawa, trust in prayer because it is an effective weapon in our affliction. Amen po ba? Prayer lamang yung ating sandata. If you have experienced hard time, difficulties, affliction, your weapon, walang iba, kundi yung prayer. Amen po? Yan yung pinaka-the best sa buhay natin. Sabi diyan, trust in prayer because it is an effective weapon in our affliction. Kaya magtiwala sa panalangin dahil ito ay mabisang sandata sa ating paghihirap. Punta natin yung 2 Samuel, 1 Samuel chapter 2. Tingnan niyo po ang sinabi ni Ana sa kanyang pagpapasalamat. Ito ang panalangin ni Ana, pinupuri ko kayo, Yahweh, dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas nyo ako sa kahihiyan. O, di ba? And then sabi yan, kayo lamang ang banal, Yahweh, walang makatutulad sa iyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid. Ano, tama ba? Mali. Tama ba? Matuwid liban sa inyo. 3, walang maaaring magyabang sa inyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahina. Kaya ang dating mayaman ay tama ba? Nagpapaupa para mabuhay. Then, masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak. O yan, si Ana sabi niya, at ang maraming supling ay lungkot na sadlak. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaaring buhayin, maaari ninyo kaming pagyamanin o pahirapin, maaring ibaba o itaas. O, tama po ba? Mapapadakilan ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakaaba. Ang pinakaaba ba o pinakadukha? Pinakadukha. Maihanin ninyo sila sa mga maharlika, maibibigay, at ano ba? Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Sunod, hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo'y nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Ano sunod? Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay masasadlak sa hirap. Walang maaring magtagumpay sa sariling lakas. Panghuli, sabi diyan, lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot kapag pinagdugungdong ninyo ang mga kulog. Tama ba? Hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Okay? So, ang Panginoon, sabi diyan, trust and prayer because is an effective weapon in our affliction. Magtiwala tayo. Panghuli, what does the Bible say? 2 Corinthians 8:9. Even Apostle Paul, naharap siya sa matinding hirap. Ang sabi diyan, we have troubles all around us, but we are not defeated. Okay? We do not know what to do, but we do not give up the hope of living. We are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, but we are not destroyed. Nasasaktan tayo, pero hindi tayo mabawasak. Hindi tayo, anuman yung mangyari sa atin, andyan ang Panginoon para sa atin. Nakita niyo po si Paul, ang buhay niya hinampas, muntikan na siya mamatay sa laot, kinagat ng ahas, marami nag-persecute kay Paul, but again, sabi niya, hindi ako destroyed. Okay? Although na ako ay knocked down, pero ako ay tatayo. Di ba sa boxing, knockdown ka lang. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na tatayo. We are persecuted sometimes. But again, sometimes is hard. And then again, pero hindi naman tayo destroyed. Amen? Praise God at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin.
Lord, kami po ay nagpapasalamat for your grace and mercy, Lord. Thank you, Lord, for this message, so God, the life of Hannah, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, sa mga salita na aming nakita dito, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba in times of shame, difficulties, and hardship in our life. Lord, please, tulungan niyo kami, Panginoon, na to overcome. Lord, kayo, O Diyos, ang mayroong hawak sa bawat isa sa amin at hindi niyo kami hihiyain. Sa iyo ang lahat. Pagpalain niyo ang bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po sa ating lahat.